Nangyayaring sigalot ngayon sa Senado. Sa tingin niyo ba, may chance ba na gamitin ito ng pangalawang Pangulo o ng kanyang kampo para i-delay yung trial na mangyari sa July? Tingin ko po, right from the very beginning, yun naman talaga yung kanilang strategy. Dahil kung titingnan po ninyo yung pagkakasunod-sunod ng pagkakataon, nung araw po na kami po ay nagbubutuhan sa plenaryo para po sa dito po sa impeachment, yun din yung araw kung saan nagkagulo po yung leadership ng Senado. So yung araw naman po na itatransmit po yung articles of impeachment sa Senado, yun din yung araw kung saan nagkaroon ng barilan din sa Senado. So marami po ang nagsasabi na baka may connection din ito. Baka talagang gusto nila malihis yung totoong issue po dito po sa impeachment. Paano niya approach ang ano? Halimbawa, the Vice President decided to appear before the impeachment court. Will it strengthen her case? Depende po kasi kung saan, but definitely po, once na siya po ay ginawa nilang testigo, she will be subjected to cross-examination. So, siyempre, i-cross-examine din po namin siya. By both the impeachment team tsaka yung private prosecutors, can they Sila po directly ask questions? Normally po yan, ang mangyayari po, si Vice President po magiging testigo po ng defense. So, pagka po siya, so magsasalita po siya, yung po yung kanyang mga direct examination, tapos kami naman po, i-cross namin po siya. Sige, questions from media? Bago... Yes, sir. Sir, good morning. Ron Kalunsod, sir, sa Kyodo News, Japanese News. Yung, sir, yung issue on the number of senators na 2/3 to vote, nasabi mo kanina, SC can rule on this. Pwede kaya, hindi kaya yan, sir, na yung Senate impeachment rules ang mag-determine yan, sir? Maganda kung sila po mismo ang mag-determine. But definitely, ako naniniwala, pag yun po ay hindi pabor sa both parties, either party po pwede tumakbo sa Korte Suprema. Okay. Tapos clarify ko rin, sir, yung sa decision, sir, limbawa, first article yung isasubmit nyo na for resolution by the court. What if their decision would only be to wala yung discretionary na ruling na hindi ka na pwedeng tumakbo sa any public office kasi di ba yun yung two penalties yun, sir, di ba yung isa mandated? Ang prayer po kasi namin dalawa. Unang-una po removal at yung pangalawang ang pangalawa pong prayer namin is perpetual disqualification from public office. Because we believe lahat naman po ng grounds dito sa articles of impeachment is grave. Malala po. So kaya po perpetual disqualification. Dahil ito pong impeachment na ito ay ginagawa lamang po under circumstances or mga grounds na nakasaad sa ating saligang batas. So you will only rest your case, sir, pag na-achieve yung dalawang prayer na yan, sir? Yun po yung prayer namin. Apo. So normally po yan, pag magdedesisyon, dalawa po magiging desisyon yan. Okay. Thank you, sir. Hi, sir. Good morning po. Angela Babad po from PRTV. Sir, tanong ko lang po, since you've mentioned earlier na importante na ma-observe yung demeanor ng witnesses, if the Vice President does not show up when someone, can it be taken against her yung hindi niya pagpapakita sa korte? Or kailangan talaga para magamit yun against her, she has to stand witness po doon sa trial? Well, kasi ngayon ang burden of proof nasa amin eh. Nasa amin muna yung burden of proof ng pagpapatunay. Diba? So normally, ganun naman yan. Ngayon, pag nailatag namin ng maayos yung aming mga ebidensya, so nasa kanila naman ngayon yan. Paano nila i-re-rebat yung mga ebidensya na ilatag namin?
So nasa kanila po yan kung sino po ang nais nila magpaliwanag, kung yung vice presidente o kung yung mga staff niya o kung sino ba po yun. Thank you, sir. Tapos, sir, doon lang po sa, when it comes to the presiding officer, sir, na-mention po earlier na ang nire-recognize ng House po is the current Senate President Pro Tempore or Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Sir, yung pagboto po ba doon sa gagawin nilang pagpapalit ng, or possible na pagpapalit ng presiding officer will happen during the trial mismo or will they need a special session for that? Well, hindi ko pa, kasi nung inamend nila yung rules, hindi pa namin nakikita yung kanilang actual rules. In fact, may mga inaantay pa nga rin namin yung kasi doon sa old rules nakalagay doon dapat umapir yung vice president or yung council niya or kung hindi man yung mag-submit sila ng answer, otherwise mag-aano ng enter ng not guilty plea. Now, wala pa kaming natatanggap na formal invitation kung kailan na-appear yung vice president. So, yun pa rin ang inaantay namin. So, kaya nga medyo inaabangan namin kung maglalabas sila ng bagong rules. So, sa ngayon, ang nilagay lamang nilang, binigay pa lamang nila sa amin is yung dito sa pre-trial. Kung ano po yung magiging pag-uusapan sa pre-trial conference. Okay, yun lang po. More questions from media? Balikan ko lang, Kuya Butch, yung tanong kanina dun sa thresholds ng two-thirds kong. Sino ba ang pwedeng maging party na mag-raise ng question na yan? Pwede bang simpleng taxpayer sa kwan lang yan? Case? Or on ordinary citizen, pwedeng siyang mag-elevate ng kaso na yan sa Supreme Court? O kailangan yung either party? Well, siguro kung nagkaroon na ng issue tungkol dyan, dahil baka mamaya pag-uusapan pa nila sa Senado kung paano magiging, wag muna natin pangunahan ng mga senador kung ano ang mamaya, magkasundo naman sila. So, tingnan muna natin. Kasi may mga internal sila eh. So, tingnan natin muna kung ano rin yung ilalabas nilang rules nila. Pero follow-up ko lang, Kuya Butch, if I may. Kanina, binabanggit niyo yung issue ng quorum. Siguro, you're referring dun sa kaso ng Cuenco and dun ba sa reading nyo dun, Kong, bilang abogado, sa tingin nyo, sapat yung ruling na yon para gamitin bilang matibay na... Doon sa quorum, sa issue ng quorum, malinaw eh. In fact, hindi lang naman yung mga kasalukuyang senador na ang nagsasabi dito, bagkus pati mga legal luminaries. Nagsalita na si Senator Franklin Drilon, ang IBP, at kung sino-sino pa na masasabi natin na mga patikang abogado. So, ako po naniniwala na wala naman pong issue pagdating po dito. Yung provision ng Constitution na 16 senators should it will take 16 senators to convict and 9 to acquit. Is that something na cast in stone na hindi pwedeng baguhin na? Pero given yung situation na 22 lang. Kagaya po ng binanggit ko kanina na ito po kasing issue dito sa quorum ay tingin ko, personally, po pwede rin ito rin yung maging basis dito pagdating po dito. Kasi paano po kayo boboto kung wala namang po kayo sa trial? So paano parang wala naman po yata ako narinig na yung judge nag-render ng kanyang decision na hindi naman umattend ng trial. Meron po bang naging desisyon dito na ang huwes ay nagbigay ng kanyang desisyon na minsan hindi pa niya nakita yung trial, hindi siya naka-attend? Para magiging unfair din naman yun kung ano yung magiging desisyon niya. Sige. Sir, sorry, just to follow up on that question po. Kung sakali lang po, regarding nga doon sa number ng senators for the voting, senator judges for the voting po,
magbabago, let's say, makast in stone let's say, a rule has been cast na. Pero kung sakali lang, kasi there are ongoing reports na syempre, may iba ding mambabatas pa na possible or haharap sa mga kaso. Let's say, mangyari the same thing with the other senators as well na hindi sila maka-appear and may haharapin sila. Paano yung magiging process po? Magbabago ba ng paulit-ulit or kailangan bang mag-set ng rules ulit? Well, kung ang titignan nga natin yung dun sa kaso ni Abilino versus Cuenco, ang sinasabi kasi doon kung sino yung physically present, na yung iba kasi talaga, kahit anong gawin nila, hindi naman talaga sila makakapunta doon Like for example, si Senator Bato, hindi naman natin, nowhere to be found, hindi naman siya talaga, hindi naman siya mahanap, di ba? So, physically impossible din kaya on the part ni Senator Jinggoy. So, yung mga sitwasyon kasi nila, unlike kung kunyari, let's say, absent ka lang ngayon, pero wala namang maghihinder sa'yo physically para umattend. So, ibang sitwasyon yun. Pero kasi dito, alam mo naman natin na from start to finish, I'm sure, unless, of course, makalaya agad si Senator Jinggoy nang hindi pa natatapos yung impeachment. But, ano naman yung paano naman magiging fair yun on the part of defense at saka sa amin kung buong trial, hindi naman niya nasaksihan, hindi siya nakapag-participate, wala siya doon, tapos hihingi ng boto niya. So ano naman na paano nagkaroon ng fair justice doon sa ganung sitwasyon? Hindi po ba fair lamang kung sino yung nando doon, sila ang mag-desisyon dahil sila ang nakakapag-observe ng mga demeanor ng mga iuupong testigo, both sa parte namin at sa parte rin ng defense. We know that yung Office of the Ombudsman is building a case against several other senators for plunder and so on. Kung mababawasan pa yung quorum ng Senate, how would that affect the voting? Whether to convict or to acquit? Well, kung susundin natin yung ganitong sistema, definitely, it will affect the voting. Mababawasan ang mababawasan.